Sa muli, magandang gabi po sa bawat isa. Yun po, sa pleasure po na makapaghatid po ng salita po ng Panginoon sa bawat isa sa inyo ngayon po, sa inyong gabi, sa gabing ito po, sa inyong lahat, sa bawat isa po. Yun po, sa muli po, tayo po'y mananalangin sa pagsimula po ng salita ng Panginoon. Po, inahan niya ako bawat isa sa pagyuko. Tabi pa nanalangin. Yun. Let's pray. Dear Heavenly Father, Ama namin sa langit, Lord Father God, Lord, sa muli, walang hanggang papurit pa salamat nga po, Lord Father God in heaven. Sa inyo nga lang po namin ibinabalik sa gabing ito, Lord God. Sa muli, malulahati ka pa sa aming kaligtaan, Father God in heaven, Lord. Sa muli, I prepare open heaven sa gabing ito, Lord God. Ikaw nga po, Panginoon, Lord, mangunahan sa aming mga buhay sa gabing ito, Lord. Sa muli, nilulati ka namin. Heavenly Father, Lord God, ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga harit, Panginoon, mga Panginoon. Diyos na naglalang ng langit at lupa. Father God, ikaw na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Heavenly Father, Lord God, the author of our life, Panginoon, Lord God, sa muli, Panginoong Jesus, Lord, kami nga pinumudulig sa inyong presensya sa oras na ito at humingi ng pagpapatawad at paglinis sa inyong banal na dugo, Lord God, sa aming mga buhay sa gabing ito. Lord, sa muli, maghari ka sa aming mga buhay sa gabing ito. Holy Spirit, Lord God, turuan niyo po kami sa inyong salita na aming pumapakinggan sa gabing ito, Lord God, na ito nga po ay magbigay ng kaunawaan sa aming mga buhay, Lord God. And sa muli, Lord, gabayan niyo po kami na yung mga banal na anghel sa apat na suklang lugar na ito, Panginoon, Lord God. And sa muli, be with us sa gabing ito, Panginoong Jesus, Lord God, sinasabi niyo sa inyong salita, may isa, dalawa, tatlong nagkakatipan sa inyong pangalan. Nandun ka sa aming kalagitnaan. Lord, sa muli, maitaas ka po, maluwalhati ka sa aming buhay sa gabing ito, Panginoong Jesus. And sa muli, salamat sa lahat and we bring back all the glory, the honor sa inyo lang po, Heavenly Father, Lord, lahat ng pinakamataas na papuri. Salamat at pagsamba. In Jesus' mighty name, I ask and we pray. Amen. Yun po. Kung meron po tayong mga Bible, pakisama po sa Proverbs chapter 9. Yun po. Yun po. Sinasabi po dito, sinasabi ni Lord, itinayo ng karunungan ang kanyang bahay, ang kanyang 7 haligi ay kanyang inilagay. Amen. So, yun po, na makita po natin dito sa word ni Lord, sinasabi ng Proverbs, ano po, na salita ng Panginoon. Itinayo ni Lord ang karunungan, ang kanyang bahay, ang kanyang 7 haligi ay kanyang inilagay. Sinasabi ni Lord. Mga hayop niya ay kanyang kinatay, ang kanyang alak ay kanyang hinaluan, kanya ring inihanda ang kanyang hapagkainan. Amen. So makita po natin dito, hinanda po ni Lord yung kanyang mga hayop at yung kanyang mga alak na hinaluan. Kanya ring hinanda ang kanyang hapagkainan. So, nag-prepare po si Lord na po ng pagkain sa hapag. Sinugo niya ang kanyang mga alilang babae upang manawagan mula sa pinakamataas na dako ng bayan. Amen. So, sinugo na po ni Lord yung kanyang mga alilang babae upang manawagan mula sa pinakamataas na dako ng bayan. So, may inutusan po si Lord ng mga alilang babae. Sabi sa part, sino ba ang walang muwang pumasok dito, sinasabi po ni Lord. Sa kanya na mahina sa pag-unawa ay sinasabi niya, hali kayo, kumain kayo ng aking tinapay at uminom kayo ng alak na aking hinaluan. So, nag-i-invite po si Lord sa atin, sa mga tao, sa mundo. Na sino mang walang muwang pumasok dito. Sabi niya, hali kayo, kumain kayo ng aking tinapay at uminom ng alak na aking hinaluan. So, tinatawag po ni Lord tayo po, especially yung mga tao po, sa labas, na kumain ng kanyang tinapay at uminom ng alak na kanyang hinaluan. Sabi sa 6, iwan ninyo ang kawalang muwang at kayo'y mabuhay. Yan po, ini-instruct po ni Lord yung mga tao. Iwan daw po yung kawalang muwang at kayo'y mabuhay. Yun po yung salita ng Panginoon. At kayo'y lumakad na may pangunawa. Amen. So, sinasabi ni Lord, lumakad yung mga tao na may pangunawa. Sabi ni Lord sa 7, siyang sumasaway sa manlilibak ay nakakakuha ng kahihiyan. At siyang sumasaway sa masama
ay siya ring nasasaktan. Amen. Nung binasa ko po to, talagang ano po ako na ano talaga, na ano ng word ni Lord, na strike talaga. Yun, kinorek po ako ni Lord, tinuruan talaga ako na, nung after ko po mabasa, sabi ko, oo nga, no. Sabi ni Lord, at siyang sumasaway sa masama, ay siya ring nasasaktan. Amen. So, yun po, no. Especially sa, yun nga po, no. Hindi natin maiwasan talaga, may mga tao po tayo na nai-encounter talaga sa buhay natin na yun nga, sa sobrang pag-care mo sa kanila, to the point na yung pagsaway mo sa kanila is ikaw na yung naapektuhan, ikaw na yung nai-stress. Parang gano'n po, no? Pero dito po, kinorek talaga ako ni Lord. Salamat kay Lord. Ano po? Salamat sa kanyang revelation talaga. Yun nga, yung pagsaway ko sa mga masama is ako lang ang nasasaktan. Yun yung sinasabi ni Lord sa word niya. Kumbaga, mapapagod ka rin lang. Ikaw lang yung nagpapagod sa buhay mo. Ikaw lang yung nasasaktan. Ano po? Yun po yung word ni Lord. So, salamat talaga kay Lord. Kasi yun nga, salamat sa word na ito na yun talaga, nakorek ako na, yun pala yun. So, this time, hindi ko na gagawin. Na ano talaga, na alam niyo po yun, to the point na masasaktan ka, na may stress ka lang. Yung ilang years mo nang inaano, pero ganun pa rin. Pero ganun na talaga sila Kaya, eto, nung dumating tong word ni Lord sa akin, yun talaga. Salamat kay Lord for how many years ko na talagang struggle itong mga bagay na ito. Ano po? Yun po. Siyang sumasaway sa masama ay siya ring nasasaktan. Ikaw lang ang nasasaktan. Sinasabi ni Lord. Ano po? Yun. Sa atin. Yun. Let's open our Bible sa 2 Chronicles chapter 24, verse 20. Yan na po tayo. Sabi doon, at nilikuban, ito po yung example ng ano po, no? At nilikuban ng Espiritu ng Diyos si Zacarias, na anak ng paring si Jehoiada. Hindi ko pa alam pag-pronounce. Jehoiada parang. At siya'y tumayo sa itaas ng bayan at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Diyos, bakit kayo'y lumalabag sa mga utos ng Panginoon? Kaya't kayo hindi maaring umunlad. Sapagkat inyong pinabayaan ng Panginoon, pinabayaan din niya kayo. Ngunit sila'y nagsabuatan laban sa kanya. At sa utos ng hari ay pinagbabato siya sa bulwagan ng bahay ng Panginoon. Sa ganito ay hindi naalala ng haring si Joas ang kagandahang loob na ipinakita sa kanya ni Jehoiada na ama ni Zacarias. Sa halip ay pinatay ang kanyang anak. So makita po natin dito, ano po, yung si Joas po, basahin na nga po natin ng isang para mas maunawahan mo natin. Sa mula po sa chapter 1. Si Joas ay 7 taong gulang nang siya'y nagsimula maghari at siya'y naghari sa loob ng 40 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Sibiya na taga Beersheba. At gumawa si Joas ng matuwid sa paningin ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng paring si Jehoiada. So yun po, si Jehoiada po ay isang pari. Ano po? Yun. Si Joas, siya po yung hari sa edad na 7 taon. Amen. Si Jehoiada ay kumuha para sa kanya ng 2 asawang babae at siya ay nagkaroon ng mga anak na lalaki at mga babae. Pagkatapos nito ay pinasya ni Joas na kumpunihin ang bahay ng Panginoon. At kanyang tinipo ng mga pari at ang mga Levita at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa mga lungsod ng Juda at lumikom kayo mula sa buong Israel ng salapi upang kumpunihin ang bahay ng Diyos, inyong Diyos, taon-taon. Sikapin ninyong mapabilis ang bagay na ito, subalit hindi ito minadali ng mga Levita. Kaya ito pinatawag ni Jehoiada na pinuno. Sinabi sa kanya, bakit hindi nyo inaatasan ng mga Levita na dalhin mula sa Juda at Jerusalem ang buwis na inaatang ni Moises na lingkod ng Panginoon sa kapulungan ng Israel para sa tolda. Sapagkat pinasok ng mga anak ni Atalia ang masamang babaeng iyon ang bahay ng Diyos at ginamit din nila ang lahat ng mga itinalagang bagay sa bahay ng Panginoon para sa mga Baal. Kaya't nagutos ang hari
At sila'y gumawa ng isang kaban at inilagay ito sa labas ng pintuan ng bahay ng Panginoon. Isang pahayag ang ginawa sa buong Juda at Jerusalem na dalhin para sa Panginoon ang buwis na inihatag ni Moises sa tao ng Diyos sa Israel, sa ilang. Sabi sa 10, lahat ng mga pinuno at ang buong bayan ay nagalak at dinala nilang ang kanilang buwis at tinulog ito sa kaban hanggang sa sila ay makatapos. Tuwing dadalhin ng mga Levita ang kaban sa pinunong hari, kapag kanilang nakita maraming salapi sa loob nitong kalihim, yun na po, jump down lang po tayo sa ano. Sana ba? Sa 14 na lang po. At sa 15 na lang po. Ngunit si Jehoiada ay tumanda at napuspos ng mga araw at siya'y namatay. Siya'y 130 taon nang siya'y mamatay. Kanilang inilibing siya sa lungsod ni David kasama mga hari sapagkat siya'y gumawa ng mabuti sa Israel, sa Diyos at sa kanyang sambahayan. Amen. Pagkamatay ni Jehoiada, dumating ang mga pinuno ng Juda, nagbigay galang sa hari at kanilang nakinig sa kanilang hari. Kanilang pinabayaan ang bahay ng Panginoon. Ito yung sitwasyon po. Ano po? Kanilang pinabayaan ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga nino at naglingkod sa mga sagradong poste at mga Diyos-Diyosan at ang poot ay dumating sa Juda at Jerusalem dahil sa pagkakasala nilang ito. Gayon ba'y nagsugo siya ng mga propeta sa kanila upang ibalik sila sa Panginoon. Ang mga ito ay sumaksi laban sa kanila, ngunit ayaw nilang makinig. Yun na nga po. At nilikoban ng Espiritu ng Diyos si Zacarias ng paring si Jehoiada at siya'y tumayo at sa itaas ng bayan at sinabi sa kanila, ganito ang sabi ng Diyos, bakit kayo lumalabag sa utos ng Panginoon kaya kayo'y hindi maaring umunlad sapagkat inyong pinabayaan ng Panginoon. Pinabayaan din niya kayo, ngunit sila'y nagsabuatan laban sa kanya at sa utos ng hari ay pinagbabato siya sa bulwagan ng bahay ng Panginoon. Sa ganito ay hindi naalala ng haring si Joas ang kagandahan loob ng ipinakita sa kanya ni Jehoiada na ama ni Zacarias. Sa halip ay pinatay ang kanyang anak nang siya'y nanghihingalo. Kanyang sinabi naway tumingin at maghiganti ang Panginoon. Amen. So yun po, no? Makita po natin dito, pinatay po si Zacarias. Automatic. Ano po? So makita po natin dito, grabe yung mga tao noong panahon na yun, ano po, sa Old Testament. Napakahirap po ng trabaho ng mga propeta, ano po, ng mga panahon na yun. Pero sa time po natin ngayon, wala pa naman ako na babalitaan na propeta ni Lord na pinatay ng gano'n, ano po. Pero dito po makita natin, so gaano katigas ang puso ng mga tao, ng mga panahon na po yun, no? Hindi sila natatakot sa Diyos nila, ano po. Makita natin dito, automatic, nagsabuatan sila, tapos imagine, yung propeta binabato, ano po. Pero yun nga po, praise God, sa time natin yun, wala pa talaga ako nakikitang ganun. May mga experience lang, yung nag-share kami, yung talagang sinira yung pintuan ng pagkalakas-lakas. Bah! Ano talaga? Yun yung mga experience ko po sa paghahayo, pag-share ng word ni Lord. And yun. Yun po. Pero dito, yun nga po, no? Sinasabi ni Lord, siyang sumasaway sa manlilibak ay nakakakuha ng kahiyan at siyang sumasaway sa masama ay siya ring nasasaktan. Amen. So, sa Old Testament, medyo mahirap po, no? Ang pag-serve kay Lord. Talagang, especially yung mga propeta na sinasend ng Panginoon, ng Diyos Ama, para ituwid, i-guide yung mga Israelita. Sabi sa 8, huwag mong sawayin ang manlilibak, baka kamuhian ka niya, sawayin mo ang marunong at kanyang iibigin ka. Amen. So, kung sasawayin daw po natin yung manlilibak, baka kamuhian ka, sawayin mo ang marunong at kanyang iibigin ka. Amen. Sabi sa 9, turuan mo ang marunong at dudunong pa siyang lalo. Amen. Turuan mo ang matuwid at sa kaalaman siya'y lalago. Amen. Yun po yung sinasabi ni Lord. Sabi sa 10, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Amen. So, wala pong, walang magic, sa pagkilala kay Lord. Sinasabi ni Lord, but ano po yung sikreto talaga para sa pasimula ng karunungan, sinasabi ni Lord is yung takot sa Panginoon. Ano po?
Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Amen. At ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Pwede po ilipat sa sa above. Sa above po. Ay sa RTPB, yung 10. Yan. Thank you po. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Wala pong ibang magic na na pamamaraan para makilala si Yahweh. But sinasabi po ng salita, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh. Yung paggalang po, at pagsunod kay Yahweh, yun talaga, yung proseso, pamamaraan, way, para po makilala ng isang tao si Yahweh. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Yun. Paano po magkakaroon ng karunungan? Yung isang tao sa pamamagitan po ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. Wala pong ibang paraan, pamamaraan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Yun po. Paano po tayo magkakaroon ng kaalaman? Yung isang tao po, paano po magkakaroon ng kaalaman kay Lord? Yun po, sa pamamagitan po ng pagkilala. Yun po talaga. Pagkilala sa Panginoon. Ang takot sa Panginoon ay pasimula na karoon. Pagkilala sa banal ay siyang kaunawan. Amen. Sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga araw at ang mga taon ng iyong buhay ay madaragdagan. Amen. So yun po, si Lord na po ang mismo nagsalita. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong buhay at ang mga taon ng iyong buhay ay madaragdagan. Sinasabi po ni Lord. Wala pong ibang sikreto para humaba po ang buhay ng isang tao, kundi si Lord po. Sabi sa 12, kung ikaw ay pantas, pwede po sa RTPB po. Kung meron kang karunungan, meron kang pakinabang, ngunit ika'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Yan po. Yan, sinasabi ni Lord, kung meron kang karunungan, meron kang pakinabang. Mapapakinabangan mo yung buhay mo kasi meron kang karunungan. Ngunit kung ika'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Amen. Pag tinanggihan mo yung karunungan, pag tinanggihan mo si Lord, sinasabi ni Lord, si Lord rin lang nagsabi, magdurusa ka kapag siya'y tinanggihan. Amen. Yan po. Let's open our Bible sa John 1:1. John 1:1. Nang pasimula, above po yan. Above po. Pwede pa sa above. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Amen. So makita po natin dito, wala pang earth. Sinasabi ni Lord, ng salita ni John, Apostle John. Sa simula ay ang salita. Andun na po yung salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Amen. Sino po yung karunungan na sinasabi kanina ni Lord na kung wala kang pakinabang, pero kung meron ka nito, makikinabang ka? Walang iba po yun, kundi ang Panginoon. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay ng Diyos. Ang karunungan po, andun na siya. Andun na siya, yung karunungan. Before pa planuhin ng Diyos Ama na gawin yung earth, at lahat ng mga naandoon, andun na po yung karunungan. At sino po yung karunungan? Yun po yung salita. At sino po yung salita? Siya po, si Lord. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama na Diyos. Ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Yun po. Yung karunungan. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Sinasabi ni Apostle John, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay. Kung wala po si Lord, hindi daw po pwedeng gawin. Hindi magagawa. Hindi nagawa ang anumang bagay. Amen. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Amen. Ano po yung naandun sa karunungan? Yung buhay po. Sinasabi ni Apostle John. Nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga
tao. Ano po yung meron doon sa buhay? Sinasabi ng Apostol John, ilaw. Ano po? Ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito ay hindi nagapi ng kadiliman. Praise God. Purihin po ang Diyos. Merong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpakatotoo tungkol sa ilaw. Upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Amen. Yun po yung purpose ni Apostol John, ni John the tagapagbautismo po. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkaalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Amen. Purihin po, Lord. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Amen. So yung karunungan daw po ay naging, ando na siya, wala pang earth. Ano po? At siya yung ilaw. At yung ilaw, siya ang buhay. Yung karunungan ng Diyos Ama. At yung karunungan ng Diyos Ama na buhay ay siya yung ilaw. At ang ilaw na ito ay ay tumahang kasama namin. Sinasabi ni Apostol John. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian na tanging sa anak at manap ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Yun po. Sa Father Bible po sa Isaiah chapter 11, verse 2. Sabi po dito, at ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya ang diwa ng karunungan at ng unawa, ang diwa ng payo at ng kapangyarihan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. At ang kanyang kalulugdan ay ang takot sa Panginoon. Hindi siya hahatol ng ayon sa nakikita ng kanyang mga mata, ni magpapasyaman ng ayon sa narinig ng kanyang mga tainga. Kundi sa katuwiran ay hahatulan niya ang dukha at magpapasya na may karampatan para sa maaamo sa lupa. Sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig at sa hinga ng kanyang mga labi ay kanyang papatayin ang masama. Katwiran ang magiging bigkis ng kanyang baywang at katapatan ang pamigkis ng kanyang mga balakang. At ang asong gubat ay maninirahang kasama ng kordero at mahihigang kasiping ng batang kambing, ang leopardo, ang guya, ang batang leon at ang patabain ay magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. Amen. Ang baka at ang oso ay manginginain ng kanilang mga anak ay maghihigang magkakasiping at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Amen. So ito po yung mangyayari po sa future. After po ng Revelation. Ando po yan. Ito pong binabasa po natin. Ano po? So yun po. No? Pero makita po natin dito, sino po yung talaga? Again, yung karunungan. Ano po? At ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya. Ang diwa ng karunungan at ng unawa. Amen. Again, sino po yung karunungan? Wala iba po kundi ang Panginoong Jesus. Si Lord po. Ano po? Yun. Sa Open Bible sa Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah 9 verse 6. Sinasabi po dito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama,
prinsipe ng kapayapaan. Amen. So again, yun po, no? Sabi sa 7, ang paglago ng kanyang pamamahali at ng kapayapaan ay hindi magwawakas. Yun, no? Yun po yung word ni Lord. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito na ng sigasig ng Panginoon ang mga hukbo. Amen. Yan po, no? So again, makita po natin dito, si Lord is kamangha-manghang tagapayo. Yan po, ano po. So yun nga po, no? Yun. Yun nga po, kung nakaka-encounter man tayo, nakakaranas man tayo ng mga pagsubok, ano po, sinasabi ni Lord sa kanyang salita, sa mundong ito is makakaranas tayo ng maraming kapighatian, ano po. Pero sinasabi po ni Lord, laksan niyo ang inyong loob sapagkat na pagtagumpayan ko na. Amen. Yun. So again, dito po, ano po, kamangha-manghang tagapayo, yung mga po, kung nakaka-encounter po tayo lagi ng mga situation, ano po, sinasabi po ni Lord, sa Kanya po tayo dumulog, ano po, at hindi po tayo dudulog sa tao, ano po, kundi may isang Diyos po tayo na pwede pong magpayo sa atin, ano po, in times of trouble, sa lahat ng mga sitwasyon po natin, ano po, sa buhay natin, yun nga po, yun nga, dumulog po tayo lagi sa Kanya, ano po, yun. So, balik po tayo doon sa Proverbs chapter 9, verse 1. Amen. Again, sinasabi po ni Lord, itinayo ng karunungan ang kanyang bahay, ang kanyang 7 haligi ay kanyang inilagay. Ano po? Mga hayop niya ay kanyang kinatay, ang kanyang alak ay kanyang hinaluan, kanya ring inihanda ang kanyang hapagkainan. Amen. Sinugo niya ang kanyang mga alilang babae upang mawawagan mula sa pinakamataas na dako ng bayan. Sino mang walang muwang pumasok dito. Sa kanya na mahina sa pag-unawa ay sinasabi niya, hali kayo, kumain kayo ng aking tinapay at uminom kayo ng alak na aking hinaluan. Iwan ninyo ang kawalang muwang at kayo'y mabuhay at kayo'y lumakad na may pang-unawa. Siyang sumasaway sa manlilibak ay nakakakuha ng kahiyan at siyang sumasaway sa masama ay siya ring nasasaktan. Huwag mong sawayin ang manlilibak, baka kamuhian ka niya. Sawayin mo ang marunong at kanyang iibigin ka. Turuan mo ang marunong at dudunong pa siyang lalo. Turuan mo ang matuwid at sa kalamay siya ilalago. Ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan, at ang pagkakakilala sa banal ay kaunawaan. Amen. Sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga araw at ang mga taon ng iyong buhay ay madaragdagan. Amen. Kung ikaw ay pantas ka sa sarili mo, pwede po palipat sa RKPB. Diba? Kung meron kang karunungan, meron kang pakinabang, ngunit ika'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Yan po. And again, yun po. Si Lord po ang the great counselor, yun po, natin. Ano po? So yun nga po. I pray, maranasan po natin talaga lagi si Lord sa buhay natin. Ano po? Sa pamagitan po ng pananalangin, yun po. At pagbabasa ng kanyang salita, yun po. And again, yun po. Kunin po natin yung karunungan, higit sa lahat. Sinasabi po ng salita ng Lord, kunin natin yung karunungan. Ano po? At sino ba yung karunungan? Again, walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. Ano po? Siya po ang pinaka-core, main component. Ano po? Kung bakit po tayo nabubuhay hanggang ngayon is dahil po ito sa karunungan ng Diyos Ama. Amen. And I pray yung karunungan po na-receive na natin, ano po, yun nga po, i-share din natin sa bawat isa. Ano po, yung karunungan na yun ng Panginoon. Amen. And again, yung karunungan na yun ng Panginoon, hindi pwedeng makopya ng tao yun eh. Talagang galing kay Lord yun eh. Maraming nag-attempt kung bakit ang daming klase ng pananampalataya kasi
They try Sinubukan na lang i-attempt na gayahin. Kopyahin yung karunungan ng Panginoon. Pero hindi. Hindi mo siya makakopya. Ano po? Especially yung banal na dugo ng Panginoon. Ano po? And again, sinasabi po ni Lord sa atin, ano po? Tumawag tayo sa Kanya. Yun. Punta po tayo sa Luke chapter 11, 6, verse 6. Sige ba, dito po tayo magtatapos. Umpisan po natin sa 1. Siya'y nanalangin sa isang lugar at nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Amen. So, yun. Sabi ni Lord, sinabi niya sa kanila, kapag kayo nananalangin, inyong sabihin, Ama, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Purihin ng Diyos. Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang-araw-araw na pagkain. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad naman namin ang bawat nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso. Sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang mayroong kaibigan at kayo ay pumunta sa kanya ng hating gabi at magsabi sa kanya, Kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay sapagkat dumating ang isa kong kaibigan mula sa isang paglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At siyang nasa loob ay sasagot, huwag mo akong abalahin. Nakasara na ang pinto, nasa higaan na kami ng aking mga anak. Ito ang hindi ako makakabangon upang bigyan ka ng anuman. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Lord, bagaman hindi siya bumangon at magbigay sa kanya ng anuman, dahil siya ay kanyang kaibigan, ngunit dahil sa kanyang pamimilit, siya ay babangon at ibibigay ang anumang kailangan niya. At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakakita. Tumuktok kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutoktok ay pinagbubuksan. Amen. Meron ba sa inyong isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya'y humingi ng itlog, bibigyan kaya niya ng alakdan? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Amen. So, purihin po ang Lord po. No? Again, sinasabi po ni Lord, humingi po tayo at tayo ay bibigyan. Humanap tayo at tayo makakasumpong makatagpo. Kumatok at tayo daw po ay pagbubuksan ni Lord. Amen. At sinasabi ni Lord, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Amen. So, yun po, no? Again, kung nandiyan na po sa atin si Lord, sinasabi ni Lord, ibigay mo rin kung ano yung meron ka. Ano po? I-share mo rin sa iba. Ano po? Yung Holy Spirit na naandyan sa'yo. Ano po? Yung karunungan. Ano po? Yung ilaw, yung buhay na naandyan sa'yo. I-share mo din sa iba. Ano po? Amen. So, again, sinasabi ni Lord, humingi po tayo, kumatok, at tayo po'y humanap. Humingi, kumatok. Humingi, humanap, kumatok. Yun po. At tayo po'y makakasumpo. Amen. So,